Ipinanganak si Naruto noong gabi ng ika-10 ng Oktubre kina Minato Namikaze, ang ika-4 na Hokage, at Kushina Uzumaki, ang pangalawang Jinchuriki ng Nine Tails. Ipinangalan siya kay Naruto Musasabi, ang bida sa unang libro ni Jiraiya, dahilan kung bakit naging ninong niya ang Sannin. Gumawa ng espesyal na paraan ang ikatlong Hokage para mapangalagaan ni Minato ang selyo ni Kushina na naglalaman ng Nine Tails habang ipinapanganak si Naruto sa isang liblib na lugar, kasama ang mga midwife at mga miyembro ng Anbo. Ngunit natuntun sila ng isang lalaking nakamaskara na si Tobi. Pinatay niya ang mga midwife at Anbo, at binihag si Naruto, kaya kinailangan ni Minato na iligtas agad ang bata at dalhin ito sa isang ligtas na lugar. Nang wala na si Minato, dinakip ni Tobi si Kushina at pinalaya ang Nine Tails mula sa katawan nito, gamit ang halimaw para wasakin ang Konoha. Iniligtas ni Minato si Kushina at iniwan muna si Naruto sa pangangalaga nito bago siya pumunta para ipagtanggol ang bayan. Sa huli, natalo niya si Tobi at napalaya ang Nine Tails mula sa kontrol nito. Pagbalik kina Naruto at Kushina, napagtanto ni Minato na ang tanging paraan para mapigilan ang Nine Tails ay iselyo ito sa loob ni Naruto. Naniniwala siya na balang araw ay kakailanganin ng kanyang anak ang kapangyarihan ng Fox para talunin si Tobi kapag ito ay bumalik. Dahil sobrang lakas at dami ng chakra ng Nine Tails para sa isang sanggol, isinakripisyo ni Minato ang kanyang kaluluwa para hatiin ito sa dalawa. Isinelyo niya ang yin half sa sarili niya at ang yang half naman kay Naruto. Matapos sabihin kay Naruto kung gaano nila ito kamahal, namatay sina Minato at Kushina dahil sa mga sugat na natamo nila habang pinuprotektahan ang kanilang anak. Dahil naulila at walang magtaguyod sa kanya, tumatanggap si Naruto ng buwanang tulong pinansyal mula sa bayan para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Lumaki siyang hindi kilala ang kanyang mga magulang at apelyido lang ng kanyang ina ang daladala, dahil gusto ni Hiruzen na protektahan siya sa mga kaaway ng kanyang ama. Ang huling habilin ni Minato na tingnan si Naruto bilang isang bayani ay sinunod lang ng ilan na nakapagpalagpas sa sakit at pagkawala dulot ng trahedya. Ngunit ang karamihan sa mga taga-Konoha, na walang alam sa tunay na nangyari, ay itinakwil at kinapuotan si Naruto dahil nasa loob niya ang halimaw na sumera sa kanilang bayan at pumatay ng maraming buhay. Ang iba pa nga ay inakala na si Naruto mismo ang Nine Tails. Di nagtagal, ipinagbawal ng ikatlong Hokage na banggitin ang tungkol sa Nine Tails, sa pag-asang hindi mamalasin ng mga kabataan ang galit ng kanilang mga magulang kay Naruto. Sa kabila nito, ginaya pa rin ng mga kaedad niya ang puot ng kanilang mga magulang kahit hindi naman nila alam ang dahilan. Dahil sa pag-iisa, nagnasaan siyang mapansin at tanggapin, na nakamit niya sa pamamagitan ng paggawa ng kalokohan. Unang nakilala ni Naruto si Hinata Hyuga noong araw ng pagpasok nito sa Ninja Academy, habang binubuli ito ng tatlong lalaki. Kahit hindi niya kilala si Hinata, agad niya itong ipinagtanggol. Pero dahil marami ang kalaban, natalo siya at nawala ng malay, at nasira pa ang pulang scarf niya. Nang magising siya, pinasalamatan siya ni Hinata at ibinalik ang scarf, pero hinayaan niya itong itago na lang iyon. Hindi niya alam na doon pa lang nagsimula ang pagtingin ni Hinata sa kanya. Sa academy, naging estudyante siya ni Iruka Umino na nagsilbing parang nakatatandang kapatid para gabayan at hikayatin siyang magsikap. Nakilala rin niya ang kaklaseng si Sasuke Uchiha at gustong makipagkaibigan dito dahil pareho silang walang kasama. Pero dahil sa inggit sa galing at kasikatan ni Sasuke, nabuo ang isang panig na tunggalian sa pagitan nila. Gustong patunayan ni Naruto na kaya niyang makipagsabayan o higitin pa ito, at umaasa na balang araw ay tanggapin siya ni Sasuke bilang kapantay. Dahil hindi pa rin nakatapos sa pag-aaral sa akademya, isang labis na nadismaya si Naruto. Pinayuhan siya ng isa sa kanyang mga guro na si Mizuki na nakawin ang Scroll of Seals at matuto ng isang teknik mula rito upang makapagtapos. Habang nahihirapan si Naruto na matutunan ang Shadow Clone Technique, natagpuan siya ni Iruka Umino at napagtanto na dinaya lamang siya ni Mizuki para makuha ang nasabing balumbon. Sinalakay sila ni Mizuki at ipinaliwanag kay Naruto ang tungkol sa Nine Tails na nasa loob niya, na sinasabing kinaiinisan siya ni Iruka dahil dito. Gayunpaman, nang itaya ni Iruka ang kanyang buhay upang ipagtanggol si Naruto, naintindihan niya ang mga kasinungalingan ni Mizuki. Ginamit niya ang multiple shadow clone technique upang talunin ang guro, kaya't masayang pinayagan siya ni Iruka na makapagtapos sa akademya.
Nang maglaon ay naging kaibigan ni Naruto si Konohamaru Sarutobi, ang apo ng ikatlong Hokage, at tinuruan ito ng iba't ibang teknik na maaaring maging nakatutuwa o kapaki-pakinabang. Sa huli, naging bahagi si Naruto ng Koponan 7, kasama sina Sasuke Uchiha at Sakura Haruno, sa ilalim ng pamumuno ni Kakashi Hatake. Sa kanilang unang pagkikita, ibinahagi ni Naruto ang kanyang pagmamahal sa ramen, mga hilig, at ang kanyang pangarap na maging Hokage. Upang masuri ang kanilang kakayahan, ginawa ni Kakashi ang pagsusulit gamit ang mga kampana. Sinabi niya na ang sinuman sa kanilang tatlo na makukuha ang 2 kampanang hawak niya ay opisyal ng magiging genin. Sa halip na magtago tulad ni Sakura at Sasuke, sinubukan ni Naruto na agawin ang mga kampana ng dahas, ngunit madali siyang natalo. Ipinatali siya sa isang puno at isinabot ng nakabaligtad bilang parusa sa pagsisikap na agawin ang pagkain. Kahit na nabigo rin sina Sakura at Sasuke, ipinaliwanag ni Kakashi na ang layunin ng pagsusulit ay ang pagtutulungan, na gawin ng sama-sama ang bagay na hindi kayang gawin ng sinuman sa kanila ng mag-isa. Pumayag siyang subukan muli pagkatapos kumain, ngunit inutusan niya sina Sasuke at Sakura na huwag pakainin si Naruto. Sa kabila nito, pinakain pa rin nila ito dahil kailangan nilang maging malakas kung magtutulungan sila. Nakita ito ni Kakashi at dahil mas mahalaga sa kanila ang kanilang koponan kaysa sumunod sa kanyang mga utos, pinayagan niya silang lahat na pumasa. Matapos ang ilang misyon na walang pangyayari na may antas na nakakuha si Naruto ng misyon na antasi para sa Koponan 7, ang pagpapalipat kay Tasuna patungo sa lupain ng alon. Pag-alis pa lamang nila mula sa Konoha, inatake sila ng magkapatid na demonyo. Natakot na labis si Naruto kaya't kinailangang lumaban si Sasuke upang mapigilan ang mga ito at maprotektahan si Tasuna hanggang sa mahuli sila ni Kakashi. Inamin ni Tasuna na may mga taong inupahan upang patayin siya, ngunit wala siyang sapat na pera upang kumuha ng mga tagapagtanggol. Bagamat ang misyon ay naging antas na higit pa sa kakayahan ng mga genin, nagpa siya pa ring ituloy ito ng Koponan 7. Dahil sa galit sa pang-iinsulto ni Sasuke sa kanya, pinugpog ni Naruto ang kanyang sariling kamay upang mailabas ang lason na natanggap niya kanina, at nangakong hindi na siya luluha o matatakot pa. Nang makarating sila sa lupain ng alon at harapin sila ni Zabuza Momochi, nabigla si Naruto sa labanan sa pagitan ni Kakashi at Zabuza bago siya itinaboy ng aninong nilikha ni Zabuza mula sa tubig. Nang maalala ang kanyang pangako, nabawi ni Naruto ang kanyang tiwala sa sarili at nakipagtulungan kay Sasuke upang palayain si Kakashi mula sa piitan ng tubig ni Zabuza. Sa huli, tila namatay si Zabuza sa kamay ni Hakuo, kaya't nakapagpatuloy ang Koponan 7 sa pagpapalipat kay Tasuna pabalik sa kanyang tahanan. Napansin ni Kakashi na hinala ang pagkamatay ni Zabuza at nagpa siya sanayin ang Koponan bilang paghahanda sakaling bumalik ito. Inutusan niya silang gawin ang ehersisyong pag-akyat sa puno upang mapabuti ang kanilang kakayahang makontrol ang chakra na makakatulong sa kanila laban kay Zabuza. Naisip ni Naruto na nabigo siya ng maraming beses at humingi ng payo kay Sakura, na natutunan na agad ang ehersisyo. Dahil dito ay mabilis na umunlad ang kakayahan ni Naruto at nakipagtagisan siya kay Sasuke upang matapos ang pagsasanay, na parehong sabik na mapagtagumpayan ang isa't isa. Isang araw, nakilala ni Naruto si Hakuo, bagamat hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan nito, at napag-usapan nila ang kani-kanilang mga pangarap at ang hangarin na ipagtanggol ang mga bagay na mahalaga sa kanila. Pag-alis ni Hakuo, natapos na rin ni Naruto ang pagsasanay kasama si Sasuke, ngunit labis siyang napagod. Kaya't naiwan siya ng Koponan 7 kinabukasan habang nagpapatuloy ang kanilang misyon. Nagising si Naruto at dumating upang tumulong sa paglaban nila sa Koponan 7 kina Zabuza at Hakuo. Gayunpaman, dahil hindi niya naintindihan kung paano gumagana ang kapangyarihan ni Hakuo na demonyong salamin ng yelo, nakulong siya kasama si Sasuke. Hindi makalabas si Naruto gamit ang kanyang mga aninong nilikha, at hindi rin matuno ni Sasuke ang yelo gamit ang kanyang apoy. Nang humarap si Hakuo upang patayin si Naruto, ginamit ni Sasuke ang kanyang sariling katawan bilang pananggalang at tila namatay. Dahil sa matinding galit sa paniniwalang namatay na si Sasuke, unang beses na nagamit ni Naruto ang kapangyarihan ng chakra ng Nine Tails nang hindi sinasadya. Dahil dito, nagawa niyang wasakin ang mga pader ng yelo at talunin si Hakuo, at nasera ang kanyang maskara. Nang makilala niya ang kalaban na ang batang lalaking nakilala niya noon, naging mahinahon si Naruto.
Hiniling sa kanya ni Hako na patayin na lamang siya dahil pakiramdam niya ay wala na siyang silbi kay Zabuza. Ngunit bago pa man makagawa ng anuman si Naruto, pinigilan siya agad ni Hako at nagtungo upang iligtas si Zabuza na itatayong papatayin ni Kakashi, na nagresulta sa pagkamatay ni Hako. Dahil hindi pinahalagahan ni Zabuza ang ginawa ni Hako, matalas na sinaway siya ni Naruto. Sinabi niyang isinakripisyo ni Hako ang kanyang buhay upang iligtas ang taong mahalaga sa kanya. Naimpluwensyahan ng mga salita ni Naruto, ginamit ni Zabuza ang kutsilyo ni Naruto upang patayin si Gato at ang marami sa kanyang mga tauhan bago siya rin namatay. Nang magising si Sasuke at gumaling na ang kanilang mga sugat, umuwi ang koponan 7 gamit ang bagong itinayong tulay ni Tasuna.